Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayong natitipon para sa ating programang Word Made Flesh. Isa pong pagbati ng kapayapaan ng aking pinahatid para sa bawat isa sa inyo. Tayo po'y naghahanda para sa pagdiriwang natin ng ika-14 na linggo po sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Sana po yung buhay ng Diyos na inidulot sa atin ng Panginoon ay talagang lumago ng lumago. Yun ho ang ibig sabihin ng kulay berde na makikita natin kasuotan ng pari sa pagdiriwang ng Eucharistia, ng Misa. Tayo po'y sama-samang mag-ninilay-nilay sa salita ng Diyos. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo na po mga magulang, mga anak, mga may sakit na nasa tahanan at nasa ospital, nasan man sila naroon. Sana naidatnan sila ng pagpapala ng Diyos. At lahat po ng mga kaparian na nanonood ng ating programang ito, yung po mga seminarista, mga katekista, mga reliyosa naghahanda para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sana ikapulutan ninyo ng inyong magagamit itong ating programa. Alam natin na hindi lang po mga Pilipinong narito sa ating bansa ang nanonood nitong ating programa. Kung kaya binabati ko rin lahat ng mga nagsisipanood nito via the internet, for example. Sana po idatnan kayo ng pagpapala ng Panginoon sa ating pagkikiisang ito sa programa nating Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingdad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at DMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Tao, ang sabi niya, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan, kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila at sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang ating unang pagbasang narinig ay mula kay Ezekiel. Isa kong propeta sa Lumang Tipan, propeta ho na napakahalaga ng kanyang naging papel para sa pagpapasigla at pagpapanatili ng pananampalataya ng mga Israelita. Noon sila sa isang napakasaklap na bahagi ng kanilang kasaysayan. Pinatapon ho sila noon sa Babylonia, the Babylonian exile. Ito pong propetang ito, propeta, ibig sabihin tagapagsalita. Pro, ibig sabihin on behalf of. Femi, ibig sabihin I speak. Yung test, prophetes, ibig sabihin siyang naging tagapagsalita ng Diyos. Ito pong propetang ito ang pinagpapayagan ng Diyos ng tungkulin na talagang pasiglahin yung kalooban ng mga taong itong nandoon sa Babylonia. Can you imagine, brothers and sisters, ang layo-layo nila mula sa Israel. Wala na yung hari nila doon. Yung kanilang lupain na talagang nilisan nila. Nandun sila sa isang bayang pagano kung tutusin. Hindi sumasampalataya sa Diyos kung sino-sino mga Diyos ang sinasamba. Nandun sila talaga naman nakalugmok sa naghihinagpis doon. Talagang dahil pinarurusahan sila ng Panginoon. Dahil hindi sila naging tapat sa kanyang tipan sa kanila. It will last for a long time, about 50 years, At itong propetang ito, si Ezekiel, ang magpapaalala sa kanila kung tutuusin kung sino sila. Kung ano nangyayari sa kanila.
na talagang bagamat nagkasala sila, hindi sila nililisan ng Diyos. Ito hong papel ni Ezekiel bilang tagapagsalita, magpapalala sa kanila na ang Diyos ay laging kapiling nila. Yun nga ang sasabihin ng ating pagbasa dito. Ang Espiritu ng Diyos ay talagang pumasok kay Ezekiel. Espiritu ng Diyos. Kakaiba ho yun dun sa Espiritu ng tao. Talagang ang laki ho ng kaibahan noon. Yung Espiritu ng Diyos talagang nagpapasigla, mayroong hinaharap, nakatuon sa malayo, sa kanilang daratnan pa. Yun yung Espiritu ng tao, nakalugmok, talagang sirang-sira, wala hong pag-asa. Ito ho, pumasok itong Espiritu ito kay Ezekiel, at anong sabi sa kanya? Son of man ho, anak ng tao, ibig sabihin tao. Ano nga ba ang anak ng tao, hindi tao, no ho? Yun ho, isang parirala, it's a phrase that is most meaningful kung tutuusin sa Biblia. The most natural meaning is man, tao, pero pagdating ho ng panahon, gagamitin ho ito ng Panginoong Jesus na pantukoy sa kanyang sarili, Son of Man, napakasimpleng pakinggan, ang ibig sabihin tao, pero sa labi ni Jesus, pagdating ng panahon, mapagtatambal ho ni Jesus doon yung dalawang anyo o dalawang aspekto ng kanyang pagiging Mesyas, pagiging Kristo. Hindi ba kundi yung Mesyas na magdurusa, sangayon kay Propeta Isaías, at Mesyas na maluwalhati, sangayon naman kay Propeta Daniel. Pero dito po sa aklat na ito ni Ezekiel, itong pariralang ito, itong titulong ito, Son of Man, will be used more than 90 times, dito ho, hindi ibig sabihin yung Mesyas. Ang tinutukoy dito, ito si Ezekiel. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Sinusugo kita sa mga Israelita. Yung mga rebuilding yun na nagre-rebelde sa akin. Tulad ng ginawa ng kanilang mga magulang noong una. Hanggang ngayon sa araw na ito, napakatigas ng kanilang mga mukha. Talaga naman yung kanilang kalooban, parang bato. Sabi niya ganyan. Sinusugo ko kita sa kanila. At sasabihin mo sa kanila, ito ang pinasasabi ng Diyos. Francis, tingnan nyo, ang isang propeta ho ay tagapagsalita ng Diyos. Kaya nga, ang sasabihin ni Ezekiel sa kanila, ito pinasasabi ng Diyos. Kesyo makinig sila o hindi, sabi ng Diyos kay Ezekiel, kesyo makinig sila o hindi, malalaman nila na may propeta sa piling nila. Francis, napaka-importante ho nitong pinasasabing ito ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Tingnan nyo, yung mga Israelita ayaw na makinig. Kung ano na pinagtuunan nila ng pansin. Talagang kung sino-sino ng mga Diyos-Diyosan na sinusundan nila. Nakikihalubilo na sila, nakikibagay na lang sila doon sa kanilang kapaligiran. Tandaan niyo ho, nandun sila sa Babylonia. Isa hong lugar kung saan hindi naman ang tunay na Diyos ang sinasamba, kundi ang daming mga Diyos-Diyosan. Nandun itong mga bayan ng Diyos na ito, itong mga Israelitang ito, at talagang nangyayari, nahawa na lang sila doon sa mga taong naroon, talagang malaki yung gagawin itong propetang ito dahil talagang papaunawa niya sa kanila, papaalala sa kanila, talagang sasariwain niya sa kanila na aabayan sila ng Diyos, Hindi dapat mawala yung kanilang pananampalataya kay Yahweh. Kung kaya nga, kesyo makikinig sila sa kanya o hindi, malalaman na ang propeta ng Diyos ay nasa piling nila. Francisers, yung presensya ng propeta ng Diyos, napaka-importante ho nun. Of course, pagka-intindi ho natin ito sa ating kapanahunan, for example, how does this translate to us now? Itong pinasasabi ng Diyos na ito sa pamamagitan ni Ezekiel. Francisers, hanggang sa ngayon ho, dito sa ating kapaligiran, sa ating kinalalagyang lipunan, kahit na anong mangyari, kahit na ho yung ibang mga tao hindi na kumikilala sa Diyos, kung sino-sinong Diyos-Diyosan ang sinusunod, siguro salapi, siguro layaw, siguro galayan, siguro ang katawan nila o kaya kapangyarihan, kahit na ho yung mga ibang tao sumusunod sa mga ganoong Diyos, tayo ho ay dapat na talagang manampalataya pa rin, magpatuloy sa pananampalataya sa iisang Diyos. At yun ho ang ginagawa hanggang ngayon, ng eklesiya ho, yun hong sambayanang nananampalataya kay Kristo na hanggang ngayon nagpapahayag, tungkol sa Diyos, tungkol sa mga turo ni Jesus sa ating kapanahunan, na ang dami-dami nagtuturo ng kung ano-ano, talagang nakakalito kung minsan kapag makikinig ka lang na ganyan. Pero tandaan natin, mayroong propeta sa ating piling.
Yun ho ang ating Panginoong Jesucristo na talaga namang nangangaral hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng kanyang eklesiya. At tayo hong lahat, gusto kong i-advance itong point na ito. Tandaan ho natin sa ating binyag, tayo rin ho'y naging mga propeta ng Diyos. Mapag-uusapan ho natin yung pagdating ng Ebanghelyo, pero ibig ko na hong banggitin sa inyo. Sa panahon ho natin ito, hindi ho na naglalaho ang mga tagapagsalita ng Diyos, propeta. Yun ho, si Jesus na nagsasalita hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang eklesiya. Yung pinapahayag na ito ng eklesiya, yung mga katuruan ni Jesus, umaalingaw-ngaw hanggang ngayon sa pamamagitan nga ng mga magulang. For example, kayo mga magulang na nanonood nito, kayo ho'y meron napakalaking karangalan na maging mga tagapagsalita ng Diyos sa inyong mga pamilya. At tayo ho, bawat isa sa atin, talaga namang ang laki-laki ng ating pribilehyo na maging tagapagsalita din ng Panginoong Jesus sa mga nakakasalamuha natin. Of course, hindi lang ho sa salita ginagawa yun, kundi sa ating pamumuhay. Talaga hong masasabi yung sinabi ho dito sa verse 5 nitong ating pagbasa. Whether they heed or resist, kaya makinig sila o sa hindi, malalaman itong mga taong ito, mga rebelding taangkang ito ng Israel, na talagang mayroong propeta sa piling nila. Tayo ho yun, si Jesus ho ang narito pa, kapiling natin, at ang eklesiya. Napakaganda ho nito pagbasang ito, na makikita natin ang kaugnayan nito doon po sa Ebanghelyo. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang hindi ako magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ang aking mga kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Tayo po nakakapakinig mula sa sulat ni San Pablo. Ikalawang sulat po niya ito sa mga taga-Korinto. Tandaan ho natin, ito hong mga taga-Korintong ito, mga ordinaryong mga tao ito, mga kargadores ho ito doon sa pier ng Corinth. Ano nangyari? Meron hong sinasaad, pinapahiwatig si Pablo tungkol sa kanyang sarili sa kanila. Napakaganda ho nitong pagbasang ito. Ang sabi niya, ang dami-dami kong mga pagpapahayag, revelations na natanggap mula sa Diyos. Brothers and sisters, talaga hong itong si Pablo ho, yung naging kaugnayan niya ho kay Jesus, napakahigpit, napakahigpit. He was a real mystic. Talagang yung bang siya tsaka ang kanyang Panginoong Jesus, nagkakaisa sila, In fact, at one point, sabihin niya, ang buhay kong aking sinasabuhay ngayon, hindi na akin, kundi nabubuhay ako sa buhay ni Kristo. It is so there is an identity, identification between Jesus and Saint Paul. Talagang higpit ng kanilang kaugnayan. At sinasabi niya dito, dahil nga ang dami-dami niyang biyayang natanggap mula kay Jesus, mula sa Diyos, napahayag sa kanya ang Diyos, reveal. Revelation ho, re-velo. Re ho, ibig sabihin back. Diba? Return, turn back. Research, search back. Parang ganyan, tapos velo. Velo, ano ba yung velo? Yung velo, yung pagtalokbong, Pagka sinabi mong velo, ibig sabihin, yung talokbong, yung velo, tatapon mo patalikod, throw the veil back. Pagka ginawa mo yun, ano nangyayari? Na-unveil, na-re-reveal, nahayag, yun. Ang dami hong pagpapahayag ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, talaga nakita niya ang Diyos ng hayag-hayagan, something that way. Dahil doon, para hindi daw siya maging palalo, mayabang, para hindi pumunta sa yung ere sa kanyang ulo, alam niyo kung anong pinahintulot ng Diyos.
so that I might not become too elated. He gave me a thorn in the flesh. Para ho bang tinik sa aking laman? Ewan ko kung ano ibig sabihin noon. You know? An angel of Satan, sugo ni Satan. Para talagang, batbatin akong ganyan, para paluin akong ganyan, upang hindi ako maging palalo. Brothers and sisters, hindi natin alam kung ano yung tinutukoy dito ni San Pablo talaga, thorn in the flesh. Did he have some disease? Some skin disease? Deformity? Siguro something in the eye? I don't know. Meron ho siyang talagang naging kapansanan. I hope you understand that. And he was very great. He was a very great man. Anong ginawa, sabi dito ni San Pablo? Yun, pinahintulutan ng Diyos yun. Binigyan niya ako ng isang tinik sa aking laman, isang anghel ni Satan para talagang bugbugin ako, to beat me, in order to become too elated. Anong sabi ni San Pablo? 3 beses daw siyang nanalangin sa Panginoon. 3 times I begged the Lord about this. Tingnan niyo, no? San Pablo ho itong nagsasalita. Nanalangin siya at nanalangin na talagang alisin ng Diyos yung kanyang kapansanang iyon. Can you imagine kung siguro mas normal siya, siguro magiging mas kaakit-akit siya o something like that. Kung minsan siguro, dahil ewan ko kung ano nangyari sa kanya, dahil sa kanyang kapansanang yun, siguro ang hirap tignan si San Pablo, something that way, parang nakakadiri o whatever. Basta he begged the good Lord na talagang alisin yun sa kanya, that it might leave me. Ano sabi ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient for you, sabi ganyan. For power is made perfect in weakness. Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sabi niya ganyan. Dahil ang kapangyarihan nagiging ganap na ganap sa kahinaan. Wow, halos hindi mo maintindihan ito sinasabi ng Panginoon sa kanya, no? Brothers and sisters, tandaan natin, ano man ho yung ating kalagayan, ano man ho yung ating kahinaan, ano man yung ating kapintasan, ano man yung ating kakulangan, hindi ho grabe yun. Hindi ho grabe yun. Talaga ho may magagawa ang Diyos sa atin. Yung biyaya ng Diyos sa atin, magiging sapat na yun para talagang isakatuparan yung layunin ng Diyos. Tingnan niyo ho, ito sa Pablong ito. Hindi tumitigil ang buong sangkakristyanuhan sa pagpupuri sa Diyos dahil sa Kanya. At pinupuri natin to San Pablo ito dahil talagang napakadakila niya, binigay niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinapit niyang pagdurusa, pagpapahirap, etc. ganyan. Ako, talaga namang hindi na baliwala yung lahat ng ginawa niya. Bakit? Hindi naman siya kasing gumagawa nun. Ang Diyos ang gumagawa nun at kinakasangkatan lang siya. Brothers and sisters, I think the good Lord can really write straight with crooked lines, Kahit na ang dami-dami nating kahinaan, ang Diyos ang talagang nagpupuno noon. Kaya nga ho yun ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. Tignan niyo ho itong mga pinili ng Panginoong Jesus na maging mga apostol niya. Lalo na yung mga apostoles niyang nauna, sina San Pedro, etc. ganyan. Abay, mga mangingisda lang ho yun. Hindi man lang sila lumabas ng Israel sa kanilang kapanahunan. Pero tingnan niyo kung anong iniatang sa kanilang balikat ng Panginoon. Na sinusugo sila upang talagang dalhin ang magandang balita sa buong mundo. Can you imagine? Paano lang magagawa? Hindi man lang nila alam ang direksyon kung tutuusin. Ang hina-hina nila, mangingisda lang sila, wala man silang bank account siguro o something that way. Pero tingnan nyo kung anong gagawin ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa doon kung tutuusin. Kung kaya, mas mapapakita talaga na ang Diyos ang kumikilos. Bakit? Yung mga ginagamit niya talagang pa kung tutuusin, baliwala eh. Wala man lang maibubuga o something that way. Pero ang laki-laki ng kanilang nagawa. Ibig kong sabihin talaga, ang Diyos ay naroon. Totoo ho itong sinasabing ito ng Panginoon. Para din ho sa atin. Para sa inyo, mga magulang. Sa inyo hong mga nagsisikap, sa inyong mga buhay. Tandaan nyo ho, my grace is enough for you. Yun ho lang ang kailangan natin. Meron nung panalangin si San Ignacio, na ang ganda-gandang dinarasal, just give me your love and your grace and that will be enough for me. Sabi niya ganyan,
Inaawit din ata natin sa Tagalog, yung may awit yung gano'n eh. Sapat na yung dulot mo lang sa akin ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya at sapat na yun sa akin. Brothers and sisters, importante ho ito na talagang sa atin ding mga buhay, maunawaan natin yon. Ang kailangan ho lang natin ang biyaya ng Panginoon. At makikita nyo, magagawa natin ang lahat. Tapos talagang huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan. Sa kabila ho ng ating mga kahinaan, talaga ho ang kapangyarihan ng Diyos ang talaga namang magliliwanag doon. Kung kaya, tingnan nyo ang naging pahayag tuloy ni San Pablo pagkatapos niya naunawaan yung ginagawa ng Panginoon. Nasa kabila ng kanyang pagdarasal, hindi naman inaalis ng Panginoon yung kanyang kapansanan. Sabi niya, tuloy niya, therefore, I am content with weaknesses, with insults, with hardships, with persecution, with constraints. Tingnan nyo, kontento na ako sa mga kahinaan kong ito, sa mga insultong natatamo ko, yung kahirapan, yung pag-uusig, yung mga paghihigpit sa akin. Talaga namang kontento na ako sa lahat ng ito. Bakit? Lahat kasi ito para sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit nga? Kasi kapag ako'y mahina, talaga ako nagiging malakas. Wow! You can't understand that, When I am weak, then I am strong. Brothers and sisters, ewan ko ba, pagka nagpapakumbaba tayo, mas nagniningning ang Diyos. Hindi ho natin dapat agawin yung kaningningan ng Diyos na yun, Kasi pagka sinikap natin maging maningning, maglalaho tayo. It's different, It's when we acknowledge our weakness, our nothingness, doon ho makikita talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Doon lang magkakaroon ng Diyos talaga ng pagkakataon, mapakita niya kung sino siya. Oh, by the way, God doesn't want rivals, Kung nagmamalaki tayo, walang mangyayari. Hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung akala natin lahat ng ginagawa natin, nagagawa natin dahil galing-galing natin, ay talagang walang mangyayari pagka nagkataon. Pero pagka talagang inaangkin natin ang ating kahinaan, na talagang kung may nagagawa man tayo dahil lang sa biyaya ng Diyos, talagang binibigyan niya tayo ng lakas para makagawa pa ng mas magaling. I hope we understand this. It is not very easy to understand, yung katotohanan tinuturo sa atin San Pablo dito. Pero yun ang buhay niya. Ito yung kanyang pinapahayag sa atin. Kung pinupuri natin San Pablo dahil sa laki ng kanyang nagawang kabutihan para sa mga tao sa daigdig na ito, sa mga susunod pa dahil sa kanyang pangangaral ng magandang balita, tandaan ho natin, inangkin niya na talagang hina-hina niya. Pero sa kabila ho ng kanyang kahinaan, doon ho nagningning ang kapangyarihan ng Diyos. At totoo yung sinasabi niya, when I am weak, then I am strong. Sana ho maranasan din natin ito. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga disipulo. Pagdating ng araw ng pamahinga, nagtungo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kabalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Na kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa mga ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan.
Ito pong ating pagbasang ito mula sa aklat ni Ebanghelyo ni San Marcos ay ang dami-daming ituturo sa atin. Tingnan nyo, dito po sa tagpo na nauna dito, siguro matatandaan nyo yung pangyayari na binuhay ni Jesus yung anak ni Jairo, yung dalagitang anak ni Jairo. At pagkatapos noon, meron pang isang babaeng dinudugo na pinagaling niya. Pagkatapos nung salaysay na yon, aalis si Jesus mula doon at babalik siya sa kanyang native place, yung sarili niyang bayan. Saan ho ba ito? Sa Nazareth ho. Doon siya lumaki. Of course, pinanganak si Jesus sa Bethlehem, pero doon lalaki si Jesus sa Nazareth. Nazareth ho, nasa Galilea. Bethlehem ho, nasa Judea, nasa Katimugan. Nandun ho ngayon tayo sa norte. Doon ho talagang maglalagay si Jesus, kaya nga tatawagin man din siyang Nazareno. Hindi ba? From Nazareth. The point is, ang nangyari dito, araw ho noon ng pamahinga. Kasama niya yung kanyang mga disipulo. Disipulo ho, ibig sabihin, yung mga taong natututo sa kanya, nakikinig sa kanya. You know? At ibig nilang matuto sa kanya. You know, ibig sabihin ng disciple. Natututo. Araw ho ng Sabat ho, ibig sabihin, pagka nagtakip silim na ho ng Biyernes, kasi ho, yun ang hudyat ho ng pag-umpisa ng araw sa kanila eh. Paglubog ng araw, you know. Kaya, Biyernes ng sunset hanggang Sabado ho ng sunset, yun ang kanilang Sabat. Sabado para sa atin, Sabado. They start from sundown to sundown. Tayo ho, ang ating tansya ng araw ay from midnight to midnight. Ano po? Itong Sabat na ito, dumating. Yung Sabat, isa hong araw ito, pagka nagpunta ho kayo sa Israel, kahit na ngayon, makikita nyo lahat ho ng mga tindahan ng mga Hudyo, lahat ng mga, kunyari, booths na pinatatakbo ng mga Hudyo, o anumang kinasasagutan ng mga Hudyo, tigil ho yun sa araw ng Sabat. Wala ho talagang pagtatrabaho doon. Nandun ho lang sila sa pamilya nila, nang nagdarasal, nagsasama-sama, talagang they enjoy family life like that. Every week ho yun on the Sabbath day. The point is, yun yung Sabat ay ginugugol para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin sa kanilang Panginoon. Kung kaya nga, ano nangyari? Nagpunta si Jesus sa sinagoga. Sinagoga. Synagogue ho, sin, ibig sabihin together, agogain, tipunin. Ito ho yung lugar kung saan pinagtitipon-tipon yung mga tao, saan sila nagtitipon-tipon. Yun bang parang siguro para sa ating simbahan, parang ganyan. Wala hong wala hong pag-aalay ng sakripisyo doon sa sinagoga. Kasi ho, yung sakripisyo, inaalay lang yun doon sa katimugan, sa templo. Isa lang ho yung templo nila eh. Pero yung sinagoga, sa bawat lugar na maraming mga pamilya ng mga Hudyo, meron doon isang sinagoga. Sinagoga ho, ibig sabihin, isang gusali kung saan nagtitipon-tipon sila upang magdasal sa Panginoon, upang makinig ng kanyang pananasalita, upang maipaliwanag ito sa kanila. You know. E di, ang dami-dami na nagsipuntahan doon sa sinagoga, nung nandun siya, nakinig sa kanya, at talaga namang namangha. Bakit sila namangha? Kasi kilala nitong Jesus na ito, lumaki kasama nila itong si Jesus na ito, doon sa Nazareth. Ngayon, ang galing-galing niya magsalita. Alam naman nila, alam nyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, papaunawa sa atin na si Jesus hindi nag-aaral kasama nung mga rabbi nila, yung mga guru nila, hindi ho siya umattend ng mga eskwelahan nila. You know? Para bang self-made siyang guru. Kung kaya nagtataka sila, saan nakuha nitong taong itong lahat ng ito? Sabi niya ganyan. Saan nakuha niya itong uring ito ng karunungan? Kasi naman yung mga sinasabi ni Jesus, talagang may laman, may dating, you know. Saan niya nakuha ito? You know? And then so they were really astonished. And tapos sabi niya, itong mga kababalaghan itong nagagawa ng kanyang mga kamay, paano nangyayari ito? Francis, ang dami hong tanong, Talagang gulat na gulat sila tungkol kay Jesus kasi iba ho ang dating ni Jesus talaga. Tapos sabi nila, hindi ba ito yung karpintero? You know? Kasi tingnan nyo, brothers and sisters, para maging rabbi, maging tagapagturo ka ng mga Hudyo, dapat may trabaho ka. Importante yung maintindihan nyo, Jesus could not be a rabbi kung wala siyang trabaho.
Hindi ka kasi pwedeng nangangaral lang na nangangaral. Dapat meron kang pinagkakakitaan ng iyong buhay. Meron kang hanap buhay. Kung hindi, para bang ginagamit mo lang yung pagpangaral na pagkakakitaan mo. Hindi ganun yun. Kung kaya nga, dapat may trabaho ang isang rabi. At si Jesus, karpintero siya. Ang daddy niya, si San Jose, karpintero. Kung kaya namana niya yun. Yun nga ang turing sa kanya, hindi pa ito yung karpintero. Hindi ba itong anak ni Maria? Ang nakakapagtaka ho dito, ang tawag sa kanya, anak ni Maria. Brothers and sisters, it must be a very great thing for Jesus. Very, very out of the ordinary. Kasi alam niyo, pagka nagpunta kayo dun sa Nazareth ng mga araw na iyon, tapos hinahanap niyo si Jesus, ang tanong niyo siguro, po Yeshua bar Yosef? Nasaan si Jesus, anak ni Jose? Ganun ho yun eh. Pero dito ho, matagal nang patay na malamang ito si Jose. Chances are, Joseph passed away when Jesus was very, very young. And now he is about 30. Kasi para makapagturo ka nga pala, hindi lang dapat may trabaho ka. Dapat ho, mga 30 anyos ka na. Bakit? Kasi pagka nagturo ka na mas bata, baka sabihin sa, huy, may gatas ka pa sa labi. Parang ganyan. Paano ka maniniwala sa'yo, di mo alam ang pinagsasabi mo. Parang ganun. Dapat to meron kang stature meron kang pinagkakakitaan ng buhay mo. Tapos talagang, parang meron ka ng experience. Alam mo na kung anong tinuturo mo, something like that. Hindi yung bagito ka o something that way. And so, brothers and sisters, in other words, siguro matagal-tagal na talagang yumao si San Jose, kung tutuusin. Kung kaya, itong si Jesus, ang taguri sa kanya, anak ni Maria. Kasi malamang yung mga taong nandoon, nakasabayan niya, etc. Ganyan, ang laging nakita si Maria, hindi naman si Jose, something like that. Pero alam nila kung saan galing itong si Jesus na ito. Pero ibig sabihin, to be called Son of Mary is something very, very, very curious, It must be, Mary siguro din was a very important person in the community, kung kaya nga tinagurian siyang Son of Mary. Okay? Tapos hindi lang yun. Ito ho, nakapagtataka nito. Hindi ba kanya mga kapatid, Santiago, Jose, Judas, Simon, hindi ba magkakapatid sila nito? May mga kapatid si Jesus. Hindi lang yun. Ang sabi pa nga dito, are not his sisters here with us? Hindi ba yung mga kapatid niya mga babae, nandito rin kapiling natin? Sisters, maganda hong pagkakataon to na mapag-usapan ng konti uli itong parang puntong ito na may mga kapatid pala si Jesus. Friends, sisters, kung ang ibig sabihin nito ay na itong mga kapatid na ito yung anak ni Maria, medyo malaki yung problema nun. Kasi bilang Katoliko ho, nananampalataya tayo na si Maria ay birhen bago siya nanganak, sa kanya panganganak at pagkatapos siya manganak. Kaya nga, Ever Virgin Mary ang tawag natin sa kanya. Yung mga ibang hindi nakakapanampalataya doon, o ayaw manampalataya doon, ewan kung bakit, tutukuyin nila itong text na ito. Ay, tingnan mo, dito sinasabi dito na mga kapatid niya Santiago, Jose, Judas at Simon, may mga kapatid siyang babae. In fact, sa chapter 3, earlier than this, nandun na, kasi nasa chapter 6 na tayo dito. Sa chapter 3 ho, tinutukoy doon, nung nandun si Maria at yung mga kapatid niya, ang sabi kay Jesus nung mga nasa paligid niya, uy, nandito ang nanay mo at yung mga kapatid mo, gusto mo kipag-usap tayo. May mga kapatid pala si Jesus. Ganun ba yun? Brothers and sisters, please understand this. Ano ang sabi ko sa inyo? Brothers and sisters. Tingnan nyo, tatawag ko sa inyo, brothers and sisters. Ako ho, alam ko kung sino mga kapatid kong lalaki, isa lang ho yun, tapos tatlo yung kapatid kong babae, pero ang tawag ko sa inyo, brothers and sisters. Notice that, no? Hindi o ibig sabihin, mag-iisang ina natin, hindi naman ganun yun. The point is, dun ho sa kanilang lipunan, always with the text in context. For example, in the context of language nitong mga Hudyo, alam nyo ho ba na hanggang ngayon, wala ho silang salita para sa salita yung tinutukoy nating cousins, yung pinsan. Wala ho sila isang salitang ganoon. Para tukuyin mo yung pinsan, ibig sabihin pinsan, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Hindi ho ba? O edi, anak na lalaki, anak na babae. Pagka pinsan, ibig sabihin anak ng iyong uncle o iyong auntie. Yun nga, anak na babae o lalaki ng auntie o uncle. Ganun ho yung kanilang pagsasalita. It's a roundabout way of saying cousins. They don't have the word cousin at all. Brothers and sisters, for example, natandaan niyo ba yung istorya sa aklat ho ng Genesis?
Yung istorya ho ni Abraham, tsaka ni Lot. Matandaan niyo ba yun na nag-aaway-away yung kanilang yung kanilang mga yung kanilang mga pastol. Pinag-aagawan yung pastulan. Nagpunta si Abraham kay Lot. Hindi tayo dapat mag-away. Sabi niya, ang lawak-lawak ng parang. Kung kukunin mo yung kanan, kukunin ko yung kaliwa. Kung kukunin mo yung kaliwa, kukunin ko yung kanan. Sabi niya, hindi tayo dapat mag-away dahil magkapatid tayo. Akala ko ba magtiyo sila? Yun nga yung salitang kapatid really includes so many things, you know. Hindi ibig sabihin na porket sinabi ditong kapatid, na lalaki, kapatid na babae, anak ni Maria kagad yun. Hindi naman ganun yun eh. For example, just for the case, for the sake of discussion, without granting it, just for the sake of discussion, sabihin natin for example, na si Jose, asawa ni Maria, bago sila nag-asawa, balo na, you know. Sabihin natin, may mga anak siya sa una niyang kasal. Nasa makatuwid nung sinilang si Jesus, may kapatid kaagad siyang lalaki at babae, no? Pero hindi anak ni Maria, notice? You know? Ibig ko sabihin, dapat ho natin sinasampalatayanan dito ay eklesiya, hindi naman ho yung kuro-kuro lang ng kung sino lang, hindi ho ba? Kaya I told you from the point of view of language, ang laki ho ng dapat nating maintindihan. Wala ho silang salitang pinsan. Ito ho mga ito, pwedeng pinsan ni Jesus. Mga pinsanan niya, mga parientes niya, mga relatives niya ganyan, mga kamag-anakan niya. Hindi ho ibig sabihin kaagad na mga anak ito ni Maria. It doesn't say that, you know. Tapos ang naging reaction ni Jesus dito sa kanilang parang bang pag-aagam-agam kasi sabi dito ng teksto, they took offense at him. Parang na-iskandalo sila sa kanya. Parang tignan niyo yun, wala namang masamang ginawa si Jesus. Nagtuturo siya, napakagaling. Ang ganda-ganda ng kanyang panalita. Talaga namang hangang-hanga ho sila sa panalita ni Jesus. Really, if only we can hear the words of Jesus, kasi yung binasa sa ating kanina, Tagalog. Siguro binabasa natin ang Biblia sa English, you know. Yung original ho ng Bagong Tipan, for example, in Greek. Brothers and sisters, the Jesus was speaking in Aramaic, you know. And if only we can hear the words of Jesus in Aramaic, makikita niyo kung gaano kaganda yung kanyang pagsasalita. Very poetic ho. May rhyme and rhythm, merong cadence, merong measure and whatever. It's poetry kung tutuusin. Kung kaya ang daling maunawaan ng kanyang sinasabi at maalala tuloy, you know, yung poetic kasi yung kanyang pagsasalita. And so it's easily memorized. The point is, brothers and sisters, we know from the scriptures. For example, itong sa Ebanghelyo ni San Lucas ho, for example, sinasabi doon sa atin sa chapter 19, verse 48, talagang yung mga tao na nakikinig kay Jesus, nakanganga sila. You know, they were hanging on His words, literally. Mismo yung mga pulis ho, from the temple, na sinugo ng mga Saduceo, tsaka mga Eskriba, mga Pariseo, para damputin si Jesus. Nung dumating sila doon, nangangaral si Jesus. Huminto muna sila. Alam nga naman, dadamputin nila sa pagkakataong nito. Di binato sila ng mga tao. Naghintay na lang muna sila. Bay na nag-uwian na ho yung mga tao, uwian na rin sila. You know? Pagdating na doon sa templo, ang tanong sa kanila ng mga nagsugo, uy, ba't hindi nyo pinikap yung pinapipick up namin sa inyo? Sabi nila, hindi kami kailanman nakarinig ng isang tao ng salita ng ganoon. Francis says, no, look at that. They were really so amazed, so astonished, you know, at the way Jesus was teaching. Francis says, hindi lang kasi ho naman napakaganda ng kanyang sinasabi, kundi yung pagkakasabi niya rin. Napakagandang pakinggan ko. Kaya nabibigahanin sila, talagang namamangha silang ganyan. Kaya lang itong mga taong ito, tignan nyo ito. Itong mga taong ito, they took offense at him. Na-skandalo sila sa kanya. Kasi ang galing-galing niya. Talagang parang yung crab mentality, hindi lang ho parang pang Pilipino. Ano ho? Doon din ho sa kanila, ganun din yun, you know, na talagang itong taong ito, ang ganda-gandang ginagawa, etc. Nagumagawa ng kababalaghan, nagtuturo ng napakagaling, talagang may karunungan, tapos ayun, na-skandalo sila. Ito kung ganitong pagkaka-skandalo, bali wala, you know. Wala hong katuturan kung tutuusin. Sana, brothers and sisters, ang reaksyon natin hindi ganito, ano ho. Tingnan niyo kung tuloy ko ano sabi ni Jesus. Ang isang propeta ay walang dangal maliban lang sa kanyang sariling lugar, sa kanyang sariling mga kamag-anakan, sa kanyang sariling tahanan. Wow. You know? Kung tutuusin, totoo yun. I mean, ang dalas-dalas. In a trite way.
ang dami ho nating tayo mga Pilipino, ang dami ho nating mga inventor. O, tingnan nyo kung nasan sila. You know? Ewan ko kung napaparangalan sila dito sa Pilipinas. Binibenta nila yung kanilang mga invention sa ibang lugar kasi ayaw paniwalaan dito. Ewan ko ba? You know? Brothers and sisters, talagang tingnan nyo, ang dami-daming magagaling, for example, nababaliwala kasi sino ba yan? Kilala ko yun. Parang ganyan. Akala mo porkit naantiga rito, wala na siyang talagang kagalingan o something. Yun pino-point out dito ni Jesus sa kanila. Ang isang propeta ay walang dangal maliban lang sa kanyang lugar. Buti pa doon sa ibang lugar, napaparangalan siya. Sa kanyang lugar, ay, baliwala. Sana hindi ganoon hindi tayo dapat ganoon. Dapat talagang tinatanggap natin yung propeta, yung tagapagsalita ng Diyos, sino man siya. You know? Kahit kilala natin siya. Ang importante ho kasi ay yung katotohanan. Hindi ho yung nagsasalita, kundi yung katotohanan ipinapahayag sa atin. Not the singer but the song. Parang ganyan ba? You know? Hindi naman kailangan napakaganda nung kumakanta kung maganda yung kanta niya, no? The point is, tingnan nyo, itong si Jesus, ganun ho yun, nababaliwala siya kasi parang turing sa kanya, ordinaryo ng tiga rito nung yan. Hindi ho dapat ganoon. And so, ano nangyari? In verse 5, sabi sa atin dito, He was not able to perform any mighty deeds there. You know? Apart from curing a few people by laying His hands on them. Brothers and sisters, tingnan nyo, dahil gano'n ang kanilang pagtanggap sa Kanya, hindi tuloy siya nakagawa ng mga kababalaghan sa kanila. Nakagawa siya ng kababalaghan, kung tutuusin, yung nga pinupuno nila eh. You know? Saan ba niya napulutan lahat ng ito? Nakagawa siya ng kababalaghan sa kanyang mga kamay. Wala ko siyang nagawang masyado doon, kundi nagpagaling siya ng konting may sakit sa magitan ng pagpapatong ng kamay. Brothers and sisters, once more, I'd like to point out yung laying of hands na yon. That's a very beautiful, biblical gesture. Tingnan nyo, yun yung pagpapatong ng kamay, hanggang ngayon ginagawa natin. Paano ba natin ginagawa yung pagpapatong ng kamay? Ano ba yung kamay? Ano bang ang kamay? Ginagamit ang salitang Espanyol yung mano, Yung pagmamano ho, Pagka magmamano ka, hindi ba kinukuha mo yung kaso ang kinukuha natin daliri, Pero ang ibig natin kukunin doon yung mano yung hand, yung hand. Pagka kinuha mo yung hand, ang lapat nun sa noo mo. Kasi kinuha mo yung daliri. Pero kung kukunin mo yung hand niya, ang lapat nun sa ulo mo. In other words, pagka nagmamano tayo, ang sinasabi nga, ipatong niyo naman ho sa akin ang inyong mga kamay. O ba't mo papatong ang inyong mga kamay? Upang itawag ng pagpapala yung pinagpapatungan ng kamay. Brothers and sisters, tingnan niyo yan, Yun ang pagpapatong ng kamay, yung pagmamano, hindi ho sa tanda ng respeto yun. Ay, ang dami-dami na ho nating taong mga nire-respeto. Pero hindi natin pinagmamanuhan, hindi ho ba? Yung pagmamano ho ng kamay, pagpapahayag yun, na itong pinagmamanuhan natin ng kamay na ito, talagang hindi lang ginagalang natin ito, talagang inahantay ho natin sa Kanya, inaasahan natin siya na itatawag niya tayo ng pagpapala. Kasi ginagamit siya talaga ng Panginoon bilang daan ng pagpapala sa atin. Lalo-lalo ngayon, pinagkakutangan natin ng unang pagpapala ng ating pag-iral. Ano yun? Buhay natin. Yun ang pinagkakautangan natin ng mga buhay. For example, mga magulang natin, mga natatanda sa atin. Yun ang pinagmamanuhan natin. At mga kapatid, mga magulang, lalo na pagka nagmamano sa inyo, dapat may sasabihin kayo, ha? Hindi yung mano. I mean, akala mo, mass production, hindi yung maintindihan. Kaya kung minsan, hindi na nagmamano yung mga tao, bakit? Hindi naman naiintindihan Hindi ho, papaliwanag ho dapat ito. Tayo ho mga kaparian, paliwanag ho natin itong pagmamanong ito, Let's not take it for granted kasi when you don't understand something, you can't appreciate it. And so, let's explain this. It's a biblical action calling God's blessing on the person that we are na nagmamano sa atin. Hindi ho ba pa sa misa, yung una hong time na magkakikiriling yung bell, yung kamay ng pare nakauna doon sa mga handog, hindi ho ba? Ang dinarasal doon, Lord, send your spirit upon these gifts. Yun nga ho tinatawag natin ang pagpapala, yung mga handog na yon upang maging katawan na dugo ni Kristo. Yun ang pagmamano natin, yun ang ibig sabihin. Talagang ibig nating itawag ng pagpapala yung mga taong nagmamano sa atin. Napakagandang bagay nun. Tingnan nyo, hindi siya nakagawa ng mga kabalagpalagadhon. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya.
Brothers and sisters, sana ho, tayo, sa pamamagitan ng ating programang Word Made Flesh, talagang napupukaw na, talagang nagigising yung ating pananampalataya. Talagang pananampalataya ho, kasi ibig sabihin, nakabatay tayo sa salita ng Diyos na nagpapalakas sa ating kalooban. Sana ho, ganun ang nangyayari sa ating tweet-tweet ng panonood ng ating programang Word Made Flesh. Talagang yung salita ng Diyos nagiging batayan ng ating buhay. Talagang lumalakas at lumalakas ang ating pananampalataya. Po, sa ating ikalabing-apat na linggo ng karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami-dami pong tinuturo sa atin ng mga pagbasa. Ano po? Nakita po natin yung katotohanan na ang Diyos ay nasa piling natin hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, tagapagsalita. Hanggang huling-huli pong propeta na nang lumantipan si Juan Bautista ho yun, kung tutusin. Pero ngayon ho, ang propeta, tagapagsalita ho ng Diyos talaga ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na ho ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para magsalita sa Kanya, kundi siya ay nagsasalita na sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling anak. You know? I and the Father are one. Kaya nga pagka nakikinig tayo kay Jesus, pinakikinggan natin ang Ama talaga. At brothers and sisters, itong propetang itong si Jesus ay nagpapatuloy ng pagtuturo hanggang sa ngayon sa pamamagitan ho ng Eklesiya, ng church. You know? Na nangangaral na magandang balita, nagpapaalingaw-ngaw nito hanggang sa ating kapanahunan. Yun ho yung tinatawag nating catechesis, you know? Katisismo, katekista. Ibig kong sabihin, tagapagpaalingaw-ngaw pababa hanggang sa ating kapanahunan ngayon. And of course, ang sabi ko nga sa inyo, ang dapat na katangian ng isang tagapagpaalingaw-ngaw, ng isang echo, ay yung katapatan, fidelity. Kung ano yung sinabi nung una, yun ang paalingaw-ngawin hanggang sa ngayon. Brothers and sisters, nakita po natin na dito sa ikalawang pagbasa na si San Pablo ay talagang mayroong naging kanyang sariling krus na papasanin. Yung kanyang kapansanan, anuman yun. You know? Na talagang naging talagang sinikap niyang ipagpanalangin sa Panginoon na talagang kanya ipinamanhikan niya na talagang alisin sa kanya, pero hindi ho nalis ang Panginoon. Kasi ho talagang sa pamamagitan ng pagsubok na yon, talagang kumapit pa ng mas lalo si San Pablo sa kanyang Panginoon. At talagang lahat ng kanyang ginawa ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Kasi baka pagka-inalisyon ng Diyos, baka maging mayabang siya. Yun ang sinasabi niya dito para hindi siya maging mapagmalaki, ay pinanatili ng Diyos sa kanya yun. At ang sabi sa kanya, my grace is sufficient for you. Power becomes strong in weakness. At yun ang sasabihin din San Pablo, when I am weak, then I am strong. Brothers and sisters, tingnan nyo, sana ho tayo ay hindi maging tulad ng mga naging kababayan ni Jesus noon, na talagang hindi binigyan ng importansya si Jesus. Bakit? Kababayan lang nila eh. You know? Para bang sariling atin yan eh. Parang ganyan lang. Yung nabaliwala si Jesus, nabakya siya doon. You know? Parang ganyan. Hindi ho, si Jesus ho ay ating Panginoon. You know? Talagang dapat siyang pinag-uukulan natin ng pansin at ng pakikinig. You know? Sa ganun paraan, pagka ho talagang si Jesus ho ang pinakikinggan natin, sinasabuhay natin, yung tinuturo niya sa atin, talagang makikita natin kung anong mangyayari sa buhay natin. Talaga ho yung mga pagbabagong magaganap sa buhay natin kasi dinidinig natin yung kanyang turo. At talaga makagagawa ho siya ng mga kababalaghan sa buhay natin. Hindi lang ho material na mga kababalaghan, ay pwedeng-pwede ho yun. You know? Kundi talagang yung mga pagbabago sa ating mga sarili. Siguro, para sa atin, kala natin, hindi na natin pwede pagbaguhin, hindi na natin pwede iwan yung mga masamang bisyong ganyan. Pwede para ho, you know, kung talagang si Jesus ang pangungunahin natin sa buhay natin. Brothers and sisters, importante ho na lumalago tayo sa pananampalataya. Hindi katulad nila, nagkulang sila sa pananampalataya, tuloy walang magawa si Jesus. Pananampalataya ho, ibig sabihin, pinanghahawakan natin yung salita ni Jesus at tuloy na isa sa buhay natin
at talagang lumalakas po tayo naging matatag sa ating pag-iral na ito. Hindi po tayo natatakot dahil alam natin, kapilang natin na ang Diyos. Gawin po natin panalangin itong ating narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, pagmahal namin Diyos at Ama, salamat po marami sa mga pagpapaalala niyo sa amin sa magitan ng iyong salita na namin narinig sa pagdiriwang po nitong ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Aba, hinihiling po namin talagang mapahalagahan namin si Jesus, inyong tagapagsalita. At sana yung kanyang tinuturo sa amin, maisabuhay namin at sa ganung paraan, maipahayag din namin sa aming mga kapwa. Hindi lang sa magitan ng salita, kundi sa aming mga buhay o halimbawa. Tinataas po namin ngayon sa inyo lahat ng nagsipanood ditong aming programang ito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan. Sana po ipagpalain yung bawat isa sa kanila, lalong-lalo po yung may mga dinadalang hirap, mga pasanin, yung mga may sakit, yung may mga alinlangan, may mga problemang dinaranas ngayon. Sana po dampian nyo sila ng inyong ahawa, ng inyong pag-ibig upang maibsan ang kanilang mga pagsubok. Aba, ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming nampirin alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating naging programang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapala ito sa inyo? Pagka ho naging pagpapala ito sa inyo, ba't hindi nyo sabihin sa amin? Yung pong text number natin dyan ay pwede nyo hong gamitin upang mapabot nyo sa amin ang inyong ang ginagawa ng Panginoon para sa inyo. Hanggang sa muli po natin pagkikita dito sa ating programang Word Made Flesh. Shalom sa inyong lahat. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Ms. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.